na sumusunod sa batas. Batas na iniiwasan ang magkaroon ng lason ang kapaligiran natin. So, yan ho ang dalawa. At hindi lang yan, ninanakawan din ang ating pamahalaan ng karampatang buwis. At nawawalan ng trabaho tuloy ang ating mga manggagawa. Sapagkat nakatago lang sila eh. Pag nakatago sila, siyempre, iba ang bayad nila doon sa mga manggagawa. Lahat na ng mga illegal pwede nilang gawin. So, dapat ipairal natin na ang mga legal lang na negosyante ang dapat nabigyan natin ng proteksyon. So yung dahilan po rin po ba ito para yung mga, hindi lang mga local investors, maging yung mga foreign investors ay umatras dahil sa itong ganitong kalakaran, may mga illegal na mga operasyon, ayaw na lang mag-invest dito sa Pilipinas? Oh, may kwento nga ako sa inyo nung minsan na matagal na ito, may pumunta rito mag-i-invest sa alak. Sinamahan ng BOI, umiikot. Nung matapos, sabi niya, hindi na kami magtatayo rito. Bakit? Yung mga produkto pala naming alak, pumapasok dito na kahit hindi nagbabayad ng buwis. Ba't pa kami magpapakahirap magtayo ng kumpanya, maggagastos pa kami, at pagkatapos magkakaproblema pa kami sa labor, kung ano-ano. Yung pala, pwede na kami pumasok dito na hindi pa magbayad ng buwis. So, kaya po natin, sir, yung sa lead smelters, mga nasa ilan po pa yung mga nag-ooperate illegally? Siguro, hindi ko masabi sa'yo, pero 5 ang nandiyan sa isang lugar. Ngayon, i-multiply mo na 5 barangay sa ating bansa. Sabihin na natin kalahati ng mga barangay o 1/4 na lang ng barangay. Di napakarami na yan. So, yung ba naman ay papayagan natin? Kaya natin ini-entice ang ating mga kababayan na mag-invest na legal, pero kung ini-entice natin na mag-invest sila ng legal, pero hindi naman natin sila nabibigyan ng karampatang proteksyon, ano naman ang masasabi ng mga yun? Hindi sabihin nyo, nasadlak lang kami sa kahirapan, nasadlak lang kami sa dinaraya na kami, pero kami pala ang dapat na proteksyonan ng ating bansa. Yes, pakibanggit nga po yung kumpanyang manufacturing na pinasara ng DNR. Ano po yung mga pangalan niyan? Yung pinasara po, pinaglakan. Narito yun. Chilwi Metallic Manufacturing Corporation. Energetically Battery Manufacturing. Ecosil Metallic Manufacturing Corporation. Eco Metallic Company. Fifth Resources. So yun yung mga kumpanya na yan rin po ba yung sinasabi natin na may mga branches din sa Valenzuela, Tondo, sa Davao? Ito daw, may mga branches daw ito. Sabi nung informer namin. Kaya hinikayat namin ang DNR at ang ating mga local government. Nakita nyo kung how effective it is na pag nagsama ang local government at saka yung sangay ng gobyerno na namamahala dito like DNR. Lalo na sa ibang mga sangay ng gobyerno pa. Kung magsama kayo, itong local government, napaka-effective. Tingnan mo nangyari dito. Dati, walang nagpapansin. Ngayon, nandiyan na. Kasi ang barangay ang dapat, yan ang pinaka-basic sa atin Ang barangay dapat na nakakaalam sa lahat ng kalakaran sa kanyang barangay. Maron Jess, doon po sa mga kasi bilang presidente po sa mga industries, ano po yung naging hinaing ng mga nasabing industriya? Nalulugi po ba sila dahil sa mga illegal na kalakaran? Kamusta yung takbo ng operasyon nila po ngayon? Marami nang nalugi. Okay. Tingnan mo, we have fire tire companies before. Ngayon, iisa na lang nasa loob pa ng Clark. O ilan ang nawala ng trabaho doon? Ilan din ang nawala na ang bumibili doon sa rubber plantation sa Davao o sa Mindanao. May yung yung textile natin. Yung isang kaibigan ko magbebenta ng kanyang factory na Kasi bakit? Wala na inuukay-ukay na rito Pinapatay na ng ukay-ukay. Lahat na lang. Wala na tayong magagawa rito So, kailangan talaga higpitan ng pamahalaan. Kung gusto natin na maghikayat ang investor, siguruhin natin na enough ang proteksyon natin sa hinihikayat natin maging investor sa ating bansa. Kung hindi, para bang isasadlak mo lang sila sa kamunoy na hindi na sila makaangat. Bagkus tuloy-tuloy na silang
lalamunin ng kamunoy ng mga smuggler. Just last one from me. Babalan nyo na lang po dun sa mga illegal lead smelters na nasa iba pang lugar dito sa ating bansa. Anong babala po ninyo sa kanila? Well, ito, serious na itong usapan na ito. Ito'y nanggaling ang order sa ating mahal na Pangulo. At kami naman ay sumusunod. Kami din ang laban dyan. So ang punto lang namin dito is, kung hindi natin aarugain ang mga kumpanya na mga lehitimong nag-operate, darating mo ang araw na baka wala na tayong mga kumpanyang matira dito. Sapagkat mas mabuti pa lang maggawa ka ng masama at walang libre todo libre ka sa lahat. Kaya, ang proteksyon na ibibigay nyo sa mga lehitimo ay siyang magpapatunay na mas gusto mong buhayin ang mga lehitimo kesa doon sa mga ilihitimong naggagawa ng trabaho ng bagay-bagay sa ating bansa na pinahihirap pa lalo ang ating bansa. Okay, sir. Thank you.